para mong niloko ang China. Hiningian mo, kung ikaw, palagay natin, ikaw yung may legacy project niyan. Hiningian mo ng bridge tapos inaway mo. Di traitor ka. Dahil China aid yan eh. So, saan yung pinagmamayabang mong sa Amerika? Sana gumawa din ng bridge ang Amerika. US aid. Sana yung pinagmamaliki mong sa Ukraine, di meron sanang Ukraine aid. And masabi ko kay Kong Kiko Barsaga, lalong tatagan mo ang loob mo dahil maraming mga Pilipino ang nanonood sa iyo at proud kahit pa. Sir, ano yung opinion nyo lang doon? Kuhaan lang kita opinion doon sa Bukana Bridge na binuksan ngayong araw na ito, na sinasabi din nila, even yung mga Marcos loyalists, na project daw ito ni President BBM. So, ang makomment ko lang dyan, nakakatawa nga eh. Sa dami-daming problema ngayon, sa pagnanakaw sa kaba ng gobyerno, sa paghahasa ng budget ng gobyerno, bilyon, trilyon ang nawawala. Busy ka pa na magpasyal ka ng mag-check sa bridge. Ang dapat check mo yung bridge na sira doon sa Luzon. Hindi yung bridge na akuin mong sabihin mong legacy project. Paano naging legacy ang project mo na China man yan? Inaaway mo nga ang China eh. Tapos legacy project. Para kang tanga. Para mong niloko ang China. Hiningian mo, kung ikaw, palagay natin, ikaw yung may legacy project niyan. Hiningian mo ng bridge tapos inaway mo. Di traitor ka. Dahil China aid yan eh. So, saan yung pinagmamayabang mong sa Amerika? Sana gumawa din ng bridge ang Amerika. US aid. Sana yung pinagmamaliki mong sa Ukraine, di meron sanang Ukraine aid. Ban-aid yang yata ang kailangan mo, Presidente Bongbong. Na drug addict ka nga, sabi ni Manang Aimee. Nakakahiya ka. Ang dapat isipin mo, paano mo panindigan ang panawagan ng tao na mag-hair follicle test ka, buong pamilya mo. Dahil parang wala ka na sa isip mo eh. Sa totoo lang eh. Bakit mo i-deny si Manang Aimee na kapatid mo kung normal ang pag-iisip mo? Eh magkasama kayo eh. Ilang taon na kayo magkasama, i-deny mo na kapatid mo si Manang Aimee? I-deny mo lang siya ngayon dahil sinumbong ka sa taong bayan? Di ba nakakahiya? Harap ng Iglesia ni Cristo, sinabi niyang durugista ka. Gumagamit ka ng droga noon pa hanggang ngayon. Di ba nakakahiya? Sinabi din niya, pati anak mo. Bakit ayaw nilang harapin yung challenge ng taong bayan na hindi nga kayo durugista? Kaya, panawagan ko sa taong bayan, bisitahin nyo naman yung Pangulo nyo sa palasyo kung anong ginagawa. Buksan nyo naman ang palasyo at tingnan natin kung anong ginagawa nyo dyan araw-araw. Dahil ako ang naawa sa bayang Pilipinas. Dahil everyday na hindi ka sumusunod sa panawagan ng mga Pilipino na mag-resign ka na, ay kawawa ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala ng confidence ang mga investor sa iyo. Ang dollar halos nagsasaysinta na. Hindi ka naawa sa Pilipinas o talagang unstable ka nang mag-iisip ngayon. So sana kaawaan mo ang taong bayan. And yan ang aking panawagan sa iyo. BBM na bangag sa Bisaya pa, busulot na BBM. Dahil sinasabi ko to sa iyo dahil ang kapatid mo nga wala nang respeto sa iyo. Isipin mo sa normal na buhay, kahit gaano ka kahirap na ordinaryong pamilya, pag nagkasala ang kapatid mo at kaya pa niyang ayusin ang buhay niya, hindi mo isusumbong harap-harapan sa buong madla, mainstream media, vlogger, at sa harap ng Iglesia ni Cristo.
ikaw, ganun ang ginawa ni Senator Amy Marcos sa'yo dahil alam niyang sugapa ka na, wala ka ng solusyon. And ang solusyon sa'yo ay umuwi ka na sa Ilocos dahil yun yung sabi ni Manang Amy. Yan ang challenge ko sa'yo. Sana magbago ka na at mahiya ka sa bayan. Sir, ano yung opinion mo doon na mayroong pakiusap si John Vic Remulla na nga tulungan daw sila sa ating may pakiusap niya ito sa ating mga OFW nang sa gayon daw ay mas mabilis maaresto itong si Saldico. Na-shock nga ako sa totoo lang. Ano nangyari sa iyo, John Vic? Doon nakarang-ara, andoon ka sa taas ng rally para kang tanga. Sekretary ka ng DILG, hindi ka naman anti-rallyist or ikaw yung natatawa talaga ako sa kanya. Di napahiya ka sa mga tao. Masabi ko lang dyan, bakit mo sabihin, ito basahin ko lang ito post ito ng DILG sa opisina niya, Remulla to overseas Filipino. Help us arrest fugitive ko. Parang nasiraan ka na ng bait. Parang pareha na kayo ng presidente mong bangag. Sabi nga ni Manang Amy, nagdodroga ang presidente mo Bakit mo mag-arrest, mag-ask ka sa mga OFW ng tulong? Kayo dyan sa DILG, ang may intelligence ng bilyon-bilyon. Bakit ang OFW pa ang gawin nyo mag-aresto? May karapatan ba na mag-warrantless arrest doon sa ibang bansa? Nilagay mo pa sa alanganin ang mga OFW sa labas? Para ka namang walang pinag-aralan? Para ka namang hindi sekretary ng DILG? Para ka namang hindi kapatid ni Boying Remulla na ombudsman ngayon? Paano mo naisip yun? Na ang OFW, wala ka nga pakialam sa OFW Pinag-iinitan nyo nga OFW na yun habang nagsasalita Sabi nyo nga itatax nyo ang mga OFW pag magsasalita about dito sa mga katiwalian sa gobyerno. Tapos, again, ulitin ko, bakit gawin mong kasangkapan ang mga OFW na mga kasamahan ko at mga migrante na arestuhin si Saldico? Ikaw ang mangulo sa pag-aresto sa kanya dahil hawak nyo naman ang record niya At alam mo naman kung saan siya Kaya mo ngang ipakidnap nyo, kaya nyo ngang ipakidnap ang ninong ko, si Ninong Rody Duterte. Si Saldico pa, hindi nyo kayang kidnapin galing sa ibang bansa papunta dito. Anong kaibahan? Diba kaibigan nyo man kaya ang Interpol? Ikaw man kaya ang DILG Secretary, kausapin mo ang Interpol. Hindi ang OFW. Para ka namang tanga. Para ka namang siraulo. Kung ganun. Anong pakialam ng OFW? Nagtatrabaho doon? Gawin mo pang agent? Naasus ko ni mo. Nabuang naman siguro ka, Secretary Remulla. So, nakakaya ka. Parang sa Bisaya pa, natakda na mo sa inyo ang presidente. Hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. Hindi nyo na alam kung anong issue na itatakip nyo sa pagnanakaw sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na flood project control at iba pang mga project ng gobyerno. School building, lahat pa. PhilHealth, wala nang pera ang PhilHealth. First week of December pa, may nagreklamo sa akin kanina. Nakakaya ang gobyernong Marcos. 3 taon pa lang. Ay nako, naawa ko sa bayang Pilipinas sa totoo lang. Kaya ikaw, John Vic, magkikita tayo sa susunod na rally. Akyat ka na naman sa container van dahil bibisitahin ka namin. Sir, isa na lang, opinion mo doon sa pagka-suspended ni Congressman Kiko Barsaga. Masasabi ko lang ni Kiko Barsaga dahil pag nagkikita kami, lagi ko siyang pinapatawa. And again, alam ko manonood ka ngayon, Congressman Kiko Barsaga. Kahit na suspended ka na, you're always the Congressman Meow. Kung merong congressman na nagmamiyaw-miyaw sa Cavite, sayang.
dalawa sana tayong suspended ngayon dahil may mag-aaw-aw na congressman ng Sarangani. Pero hindi ako magnanakaw na congressman. Hindi ako tatanggap ng allocable na bilyon-bilyon. Nakakaya yun para sa tao ng Sarangani na tatanggap ka ng bilyon-bilyon na allocable fund, tapos ang Sarangani isa sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Saan napunta ang pera? Ha? Sagutin nyo nga yung umupo diyang congressman sa Sarangani. And masabi ko kay Kong Kiko Barsaga, lalong tatagan mo ang loob mo dahil maraming mga Pilipino ang nanonood sa iyo at proud kahit pa paano may 5 congressman, may 10 congressman na lumalaban para sa taong bayan at sa totoong kapakanan ng bayang Pilipinas. So, Congressman Barsaga, simula pa lang yan ang laban, sabihan kita. Marami pang gagawin sila sa iyo, pero sabihin ko sa iyo, manalig ka sa Diyos. Marami ang nagapanalangin sa iyo, and maraming naniniwala sa iyong laban. Hindi ka nag-iisa, tuloy lang ang laban. Mahalin mo ang Pilipinas dahil masarap mahalin ang Pilipinas. Sir, pahabol ko lang. Patungkol doon sa kay Senador Bato, kasi sabi ng iba, Senador Bato hindi na pumapasok. Ang dami nang umatake sa kanya ng mga loyalists, mga pinklawan. Ano ho yung inyong masasabi roon? Paring Sen Bato. Minamaliit nila ikaw na Bisaya ka baka sabihin nilang nagtatago ka. Sabi ko, nabasa ko nga sa comment ni Senator Ping na nag-usap daw kayo at sinabihan mo siya na i-break ko yung record mo ng pagtatago. So, para sa akin naman, si Senator Bato ay I believe ni-preserve lang din niya ang sarili niya out of danger. May karapatan ka niyan Hindi ka pa naman nalagay sa wala ka pa namang warrant. And may karapatan naman siya ding pahinga, or would say sa Bisaya pa magpadaplin-daplin sa magpahulay sa ugasa. So kay Kuya Sen, be strong dahil ang mga Pilipino ay naniniwala sa iyo. Ang daming Pilipino, milyon-milyon ang bumoto sa iyo, and cheer up and stand for what is right, and mag-ingat ka lagi dahil hindi natin pwedeng i-discount ang katrayduran na nangyayari sa paligid ng ating gobyerno ngayon. Hindi natin pwedeng isipin din kung anong kaya nila. But masabi ko lang din sa kanila na minamaliit ka, huwag nyo ring maliitin si Senator Bato de la Rosa kahit walang buhok yan. Sabihin ko kayo, tatanda na lang kayo, mahirapan kayong hanapin yan kung ayaw talaga yan magpahanap. Pero kung gusto niya magpahanap, agad-agad andyan yan. So, sa mga naghahanap kay Senator Bato, pasyalan nyo from Apari hanggang Holo hanggang Sarangani, baka andoon si Senator Bato. Hindi nyo nga alam baka wala na si Senator Bato sa Pilipinas baka nasa ibang bansa na huwag nyo maliitin. And tatawa na lang ako sa inyo. So, Kuya Sen, pre, tuloy ang laban. Fight for us, mga Pilipino. Mahalin mo ang Pilipinas dahil mahal namin ang Pilipinas. God bless you, and to God be the glory sa ating lahat. Last na talaga, Kong. Last na to. Promise. Any opinion about doon sa hindi na pagbigyan ng interim release ang iyong ninong? Expected mo na ba to? Expected ko na yan na hindi siya mapagbigyan dahil nga planado na yan from the start pa. Alam naman natin illegal nga, wala nga sa posisyon ang ICC na andyan si Ninong Rudy. Ibig sabihin, kung i-release nila, parang pinahiya din nila ang sarili nila.
So ang pinaka the best is the Supreme Court of the Republic of the Philippines ang magsasabi na talaga na hindi karapat-dapat or hindi dapat andyan ang aming former president sa inyong custody. Dahil doon mapapakita ng Supreme Court na gumagana pa tayo. Pero kahit sabihin nating ang tagal naman ng Supreme Court, dami nang nagalit na mga Pilipino, umabot na ng sobra kalahating taon na walang reaksyon ang Supreme Court dyan, normal lang yan dahil pinagstastadihan ng Supreme Court. Ngayon, lumabas na, nag-aksyon na ang Supreme Court. I believe na magkaroon ng ngipin. And doon sa hindi pag-approve ulit, expected ko na yun dahil makita naman natin na lahat ng mga juries doon, lahat ng mga judges doon, palit-palit na lang, and hindi nga nila alam kung ano bakit andyan si Duterte. Dinaan pa nila, isipin mo, dinaan pa nila sa Interpol para maging legal. Hindi nga legal ang pagkakuha sa kanya dahil hindi nga siya dumaan sa local court. So para sa akin, sige lang, ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ay mananagot kung illegal ang ating ginagawa sa ating kapwa Pilipino. So sa ibang bansa, kung if ever anong mangyari diyan kay Tatay Digong, mas lalong masira ang kredibilidad ng ICC kung ma-proof na illegal ang kanilang pagkidnap, at malaking damyos perhisyo yun sa buong pamilya ng Duterte. Dapat pagbayarin yung ICC na yan. Para sa akin, pati ang ICC kakunsabo yan sa pagkidnap ni Ninong Rudy. And basta masabi ko lang sa inyo, i-sure nyo lang na hindi mamamatay ang ninong ko dyan. Dahil kung mamamatay yan, ewan ko lang kung anong mangyari sa inyo. Na kinidnap nyo ang tao, namatay, unlawful yung pagkuha nyo sa kanya. Parang warrantless arrest nga yun sa sarili mong bayan And marami pang lalabas na katotohanan. So I believe God is with us. Bro, ngayong hindi na pagbigyan ang request ni dating Pangulong Duterte na interim release, ano ang dapat gawin ng ating mga official dito sa ating bansa? Unang-una, ako po ay nananawagan sa ating mga magigiting na senator, congressman, na kayo ba ay mananahimik na lamang na ang isang karapatan ng isang dating Pangulong Duterte ay hindi mapagbigyan? Bilang kayo ay mga congressman, mambabatas, mga senator, ay dapat kayo ay gumawa ng isang aksyon para magpetisyon sa bagay na ito. Dahil ito pong ginawa ng ICC na desisyon ay isang malaking insulto sa ating mga opisyales ng gobyerno. Meron po tayong gobyerno. Huwag muna po tayong mamulitika. Huwag po natin isipin na Duterte kasi yan, hindi kami dapat kumibo. Hindi po ganun. Bilang isang mamamayang Pilipino, lalo na nga po kayo ay mga taong gobyerno at kayo ay mga mambabatas, alam nyo po ang legality ng batas. Umaksyon po kayo, wag muna po kayong tumingin sa kulay politika. Tingnan nyo muna po ang pagiging paka-Pilipino. Tingnan nyo po muna po ang karapatan ng isang Pilipino na bakit doon uhusgahan. Magpetisyon po kayo, gumawa po kayo ng aksyon para solusyon sa bagay na ito. Dahil ito po ay malaking insulto sa sovereignty ng ating bansang Pilipinas. Pero bakit nga ba talaga napadala doon si Digong? Politika nga. Kasi yan po, hindi naman mapapadala ang ating Pangulong Duterte kung hindi naman po ito merong nag-utos o merong mataas na nagmando dito. Pinakamataas sa bansang Pilipinas ang may kaugnayan sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa dahig. Politika po ito Hindi po ito usapin ng karapatan Ito po ay politika. Ngayon, yung pagpapadala sa kanya ay violation din po. Against human rights din po ito. Dahil unang-una, walang warrant of arrest po yan. Pangalawa, walang kasong nakasampa dito sa local court. Pangatlo, siya po ay isang Pilipino.
bakit kailangan sa ibang bansa o sa dahig o sa ICC ito ay imbestigahan o doon siya husgahan. Unang-una, for the information of the public, wala na po tayong kaugnayan sa ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ibig sabihin, hindi tayo dapat sakop ng batas ng International Criminal Court dahil tayo po ay tumiwalag na bilang isang miyembro ng ICC. So, wala silang jurisdiction, wala silang karapatan na huliin o i-detain ang ating Pangulong Duterte sa dahig. Bawal po yun, kaya nga kinukonsider natin na yan ay isang kidnapping. Ano na ngayon kumbaga, yung pagka yung hindi nabigyan ang hiling ni dating Pangulong Duterte, nakabuti ba ito sa administrasyon ngayon ng Marcos admin? Hindi nakabuti ito. Itong hindi napagbigyan, hindi nakabuti dahil maraming mga mamayang Pilipino ang nagdadalamhati, nasaktan sa desisyon ng ICC. At hindi ito nakabuti sa administrasyon dahil ngayon po nagsusulputan ang mga rally. Sunod-sunod na rally po ito, walang tigil na rally po ito dahil ito po ay isang sentimento ng mga mamayang Pilipino na hindi po deserve ng Pangulong Duterte na siya po ay manatili doon sa kabila ng kanyang edad. For humanitarian consideration, dapat naman ang gobyerno ng Pilipinas ay kumilos at gumawa ng isang solusyon upang mapalaya o mapauwi ang dating Pangulong Duterte na wala naman pong kasalanan at walang masamang ginawa sa bansang Pilipinas. Kaya ito po ay sentimento ng mga mamayang Pilipino. Ngayon, nakabuti ba sa administrasyon? Hindi, dahil sunod-sunod ang rally. Yung mga rally na yan, isang dahilan yan, yung bring him home. Bring him home. Yan po ang isa sa mga sigaw ng mga mamayang Pilipino dahil labi silang nasaktan, lalo na po ang mga OFW natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sila po ay nasasaktan habang nakikita nila na ang Pangulong Duterte ay nagdurusa na nag-iisa doon sa dahig. Kaya sana sa administrasyon na ito, hindi po nakabuti ang desisyon ng ICC, kaya gumawa na po kayo ng isang aksyon at solusyon para po mapabilis ang pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Habang hindi pa huli ang lahat. Para maiwasan natin ang isang malalang kaguluhan, pauwiin na po dahil matanda na po ang Pangulong Duterte. For humanitarian consideration naman po, Sir, ano yung reaction mo doon sa hindi napagbigyan or hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na interim release ng dating Pangulong Duterte? napakalungkot. Napakasama ng aking damdamin, napakalungkot talaga. Kasi kung tutusin, ano ang dahilan bakit hindi pinagbigyan? Na kung tutusin, may karapatan ng dating Pangulong Duterte na mapahintulutan ang request na siya ay mapauwi o pansamantalang kalayaan. Nakakalungkot isipin na ang kapwa Pilipino natin ay nasa ibang bansa, doon tinutulog ang, kung tutusin, wala itong kaso dito sa Pilipinas Kaya ang sakit sa kalooban tanggapin na ang isang malayang bansa ay sakupin ang karapatan ng hustisya. Kung talagang may kasalanan ang dating Pangulong Duterte, dapat ito ay husgahan o litisin dito sa sariling bansa. Dahil tayo po ay may sariling bansa at ang may sariling kalayaan bilang isang Pilipino. Malungkot sa aking kalooban na hindi siya napahintulutan. Na kung tutusin, ang pagpapadala sa kanya sa dahig ay violation of human rights din. Dahil ito ay wala namang kaso na dinidinig dito sa Pilipinas, pero bakit tinanggap ng ICC? May rules po ang ICC na bago tanggapin ang isang tao na may pagkakasala, dapat meron itong dinidinig na kaso sa local court kung saan man bansa ito. Pero ito po ay tinanggap ng ICC. Ibig sabihin, ito po ay maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ay isang politika. Pamumulitika po. So, ano naman dun yung reaction mo na yung 500 pesos daw di umano ay kasya na pang Noche Buena ng ating mga kababayan? Yan po ay isang malaking kalokohan.
Dahil yung 500 mo, hindi yan sasapat doon sa sinasabi na makakabili ka na ng ham, makakano ka na ng fruit salad. Napaka-imposible po. Baka yung sinasabing katulad niya, lechon, paano ka makakabili ng lechon? Baka lechon manok, yung nasa may crackers. Baka ganun ang gusto ipaiwatig ng DTI na ano na yan, na sekretary niya nagsabi, nakakasya ang 500. Hindi niya kasi naranasan ang maging mahirap. Yan, pananaw niya na yan, pananaw ng ano yan eh, ng nananaginip. Hindi, wala pong katotohanan ng 500 po, hindi po kakasya. Magkano na po ay 1 kilong bigas. Tapos yung ham, magkano po? Imposible po. Lumagay muna siya sa kalagayan nating mga mahihirap bago niya sabihin, nakakasya yung 500. Impossible dream po yan. Sabi ni Attorney Claire, pwede naman. Pwede sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi naman nila nararanasan kung paano mag-budget ang mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil yung 500 sa totoo lang, hindi pwede yan. Pwede sa kanila yan. Sa kanila yun, hindi sa atin. Pero maging sa kanila, hindi kasya yung 500 na yan. Ano yan? Pambobola lang nila. Parang pogi points din na masasabi natin. Posible pong magkasya ang 500. Wala na pong mabibili ang 500 ngayon. Kasi sabi ni Attorney Claire, mayroon naman daw mumurahin na ham. Kahit na mumurahin ham pa hindi pa rin kakasya at walang mabibiling ham ang 500. Sa totoo lang, sinasabi nyo lang yan, masyado nyo inuuto ang mga mamayang Pilipino. Impossible dream po yan. Sir, ano naman yung opinion mo doon sa yung pagkasawi ng dating ng kasalukuyang kapitan nun doon sa sa Digos? Kasi Mayo. Oo, anong opinion mo doon? Opinion ko doon dahil pinanood ko naman po. At ako po'y nanghihinayang sa kanyang buhay. Dahil alam nyo po, sabi ko nga noon, na kung merong endangered species, meron din pong mga endangered human being. At yan po ay isa na si Kapitan Dodong na talagang maituturing kong endangered human being. Dahil iilan-ilan na lamang po ang talagang nagsasabi ng katotohanan, ang matapang at malakas ang loob na magpahayag ng katotohanan. Ngayon sa akin, nakita ko po, nagkaroon po ng kakulangan sa security po doon sa bagay na yon. Dahil nung time na nagla-live siya, marami pong nakakapanood. Maging ang mga kalaban na nag-i-interest ng kanyang buhay nakakapanood ng kanyang live. Sana naman po yung mga security niya nung time na yon dapat naging alerto po. Dahil yung pagpasok pa lamang po nung matanda na sa pagpasok sa kanyang bahay o sa kanyang vicinity ay wala pong nakitang o wala man lang pong nagawang check or inspection doon sa bag nung matanda. Pagpalagay natin may baril o wala, pero protocol po dapat na chinecheck po ang bawat tao, lalo pa nga po ay palaban itong ating kapitan na magiting, dapat naging alerto po ang mga security doon. At ayon po sa aking paningin po, kitang-kita po na bakat na may dalang baril ng matanda. Sorry to say, pero yun po, kahit balik-balikan nyo po, bakat po ang eskwala doon sa bag. Kaya sana nagkaroon po ng alertness yung mga security niya to avoid na mabawi ang buhay ni Kapitan Dudong. Condolence po sa pamilya ni Kapitan Dodong Dudong. Mga kababayan, nagmarsya na po papuntang Menjola. Etong Maisog. Kasama din po dito ang Aglo. Sa kabayan, sama-sama na po. Marsya na, papunta na doon. Yan, kabayan, nagmarsya na.
Nag-marcha na po mga kababayan. Ayan na ho, napakarami na ho. Ayan, so haba pala nito. Kasama din po ang ating po mga kamusliman. Ay sa dulo, Marcos resign! Ayan, Marcos resign. Ang haba pa po kabayan, doon tayo banda sa unahan. Sa unahan tayo, sa unahan. Ayan o. Grabe mga kababayan, dami nito. Papunta na po, Minjola, kabayan, pa-Minjola na. Papunta na, Minjola. Ayan na, papunta na.